Anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day, I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Samahan mo ang lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong mag-imbita sa inyo, sa mga kapatid ko po sa pananampalataya, baka gusto niyo pong umattend ng Catholic Life in Spirit Seminar. Ito po'y gaganapin sa St. Joseph Cursillo House, dyan po sa Tanawan, Batangas, sa Banjo East, 168 Darasa. March 15, 16, 17, Friday po ng hapon hanggang Linggo po ng hapon. Magkita-kita po tayo doon. Ano man po yung tulong na pwede natin maibigay, candidate, transportation, foods, or any prayer na pwede mo maibigay, lubos pong papasalamatan po ng inyong lingkod, kasama po ang aking sister Wright. Sa gospel po ngayon is about love or pag-ibig. Sabi po rito sa hinango natin kay San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. At ang umibig sa kanya ng buong puso, buong isip at buong lakas, at umibig sa kanyang kapwa gaya ng kanyang pag-ibig sa sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain. Makita natin mas mahalaga daw to kaysa mag-offer tayo ng mga hain o ng mga handog sa ating Panginoon. Good na maghain tayo, good na mag-offer tayo, pero mas mahalaga to, mas importante ito. Ano yon? Unang-unang utos, mahalin natin ang Diyos ng buong isip, buong lakas, at buong puso. Ano naman yung pangalawa? Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ano po ba ang common denominator netong dalawa? Isa lang po, pagmamahal. Pagmamahal. At ito po yung magandang pagbulayan natin sa araw na to. Nagmamahal pa ba ako? May minamahal pa ba ako? O may nagmamahal pa ba sa akin? Sagutin muna natin yung unang tanong. Nagmamahal pa ba ako? Kapatid, baka yung puso mo punong-puno na ng galit sa oras na to. Baka punong-puno na ng hinanakit, ng sama ng loob. Baka nagagalit ka na sa trabaho mo. Nagagalit ka na sa parents mo, sa asawa mo. Baka wala na yung love, wala na yung passion. This is the first prayer. Lord, muli mong ibalik yung alab ng pag-ibig sa akin. Muli mong ibalik sa akin yung ningning ng pagmamahal para sa aking trabaho, para sa aking pamilya, at higit sa lahat, Lord, yung pagmamahal ko sa iyo. Kasi baka mamaya, yung pagmamahal na meron tayo ay nababalutan na pala ng kadiliman. Nababalutan na ng mga negatibong aspeto. Nagabalutan na ng mga negatibong pag-iisip. Nababalutan na ng sama ng loob, ng tampo, ng hinanakit, o minsan nagiging puot. Tanong, nagmamahal ka pa ba? Kung hindi na, kailangan mong tumawag sa Panginoon. Cleanse my heart. Linisin mo ang puso ko. Hayaan mo ang puso ko ay maging puso mo. Baka naman din yung puso mo ngayon ay tulad na ng isang kanta. Ang puso mo ba ngayon ay pusong bato na parang wala nang nararamdaman, parang wala nang emosyon. Bakit? Sapagkat namanhid na ng galit, namanhid na ng mga sakit, namanhid na ng paggawa ng kasalanan. Nawa, hipuin ng Diyos ang puso mo. The second question is, may nagmamahal pa ba sa'yo? Ang sagot, kapatid, yes. Yes. And yes. Sa darating po na linggo, ang gospel po is about John. Ano po ito? Yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him shall not be perished, but to have an everlasting love. Ito po yung gospel na kung saan makikita natin hindi lamang pagmamahal, kung hindi makita rin natin dito yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Hindi lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan,
kung hindi makakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat ipinakita ng Diyos ang lubos niyang pagmamahal sa iyo nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, para maligtas tayo. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, isip at lakas. Ganun na rin naman, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pero kung titignan po natin, nung pumanaw po ang ating Panginoon, may kasunod po itong utos na to. Dating 10 utos, naging 2, pero bago umalis ang ating Panginoon, ginawa niya na lamang isa. Alam mo kung bakit? Alam kasi ng Diyos na pag minahal mo ang kapwa mo, minahal mo na rin siya. Paano mong mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita? Gayong yung kapatid mo, yung nanay mo, yung parents mo, nakasama mo, ay hindi mo man lang kayang mahalin. Kaya, magiging danger kasi yung pangalawa. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Paano kung hindi mo nga mahal yung sarili mo? Paano kung sa oras na to, pinapabayaan natin ang ating sarili? Paano kung ang sarili natin ay punong-puno na ng negatibo, ng kamalian, ng sablay, punong-puno na ng mga kasalanan? Paano natin mamahalin ang ating kapwa? Kaya nung umalis ang ating Panginoon, isang bilin na lang inutos niya. Mahalin mo, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. This is the greatest commandment. Pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang pamantayan. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang basihan. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang panuntunan. Ang pagmamahal ng Diyos minsan walang dahilan. Hindi mo na kailangan ng explanation. Ang kailangan mo lang maranasan at maramdaman. Kaya ang hamon sa atin dito, patuloy tayong magmahal. Bago ako magtapos, nais ko po kayong iwanan ng isang kwento. Paulit-ulit ko itong ikinikwento. Ito'y kwento sa totoong buhay ni Brother Aldi. Since pagmamahal po, ang kwento ngayon, hayaan mong ikwento ni Brother Aldi ang isang love story ng kanyang buhay. Minsan po, taong 2017, nung tayo po'y nabiyayaan ng pabahay dyan sa Rodriguez, Rizal. At lang nakatira po doon yung aking biyanan na yumao na po. Shout out sa ating biyanan kay Piper Nunoy. Siya po yung nakatira doon. Alas 11 ng gabi, bumabagyo, binabaha. Kaya po ng aking sister wife na puntahan yung aming bahay dyan po sa Rodriguez, Rizal. Galing po kami ng Makati. Sabi ng miss ko, kung ayaw mong sumama, huwag kang sumama kung pupunta. Pero dahil hindi natin matiis ang ating sister wife, sinamahan natin ang ating sister wife. Sakay po tayo ng ating motor na karag-karag. Yung una po'y umandar ang ating motor, EDSA, dahil baha na nga po. Pero pagdating po doon sa bandang Litek, sa ibabaw po ng Payatas Road, tuluyan na pong huminto ang ating motor. Life is a matter of choice. Pinapipili tayo ng Diyos sa bawat bagay ng ating buhay. Pinapipili tayo kung tayo ano bang pipiliin natin, maging masaya o maging malungkot. And that moment, pinapili ako ng tadhana. Anong pipiliin mo? Iwanan ba ang motor o itulak ang motor? Pinili ko po yung pangalawa, itulak ang motor. Pinapili na naman po ako ng tadhana kung itutulak ba ang motor pabalik ng Makati o itulak ang motor papunta ng Rodriguez, Rizal. Pinili ko po ang pangalawa, itulak ang motor papunta ng Rodriguez, Rizal. Estimately composed of 15 km from Litex to pababa po ng Rodriguez, Rizal. At habang tinutulak ko po yung motor, umuulan, bumabagyo, baha ang Payatas, galalim po, gabewang po yung baha, nakakaputi ka, ang init-init, pero ang basang-basa ang damit mo. Nakaramdam po tayo ng galit, nakaramdam po tayo ng tampo, nakaramdam po tayo ng hinanakit. Bakit? Sapagkat kung hindi po siguro nag-aya ang aking sister wife, hindi po natin dadanasin yung ganong sitwasyon. Bakit po? Yung mga moment po kasi na yun, meron pong isang lalaki na sumusunod sa amin. Hindi po namin alam kung hold-upper ba to o may masamang intensyon sa amin. Dinaanan namin ang madilim na Payatas Road nung panahon na yon dahil wala pa pong kailaw-ilaw. Dinaanan namin yung mga basurang lumulutang dahil nga po doon po yung dam site. May nadaanan po kaming isang kanal na may umuungol na parang malaking ahas. Kaya nung time po na yon, hindi ko alam kung anong mixed emotion ang aking nararamdaman. Pagod, galit, init, lamig, habang tulak-tulak ko po yung motor. Pero sa isang magic word,
sa isang blessing na salita. Nagbago po ang pananaw ni Brother Aldi. Sabi po ng aking sister wife nung panahon na yon, sabi niya sa akin, okay lang yan, nagmahal ka kasi. Ito yung word na nagpabago ng pananaw ko noon at until now ay pinangahawakan ko. Nagmahal ka kasi. Doon ko naintindihan ang mga bagay-bagay kung bakit walang explanation. Isa lamang ang dahilan, nagmahal ka kasi at nagmahal ang mga tao na ito. Doon ko lang naintindihan kung bakit binitbit, kayang bitbitin ng isang 8 years old na lalaki ang kanyang 3 years old na kapatid na bunso na may polio. Tinanong ang bata na to, kung di ka ba nahihirapan kargahin ang kapatid mo? Sabi ng bata na to, hindi ako nahihirapan sapagkat nagmahal kasi ako. Doon lang natin naintindihan kung bakit may isang babae o isang lalaki na until now sinusuyo niya ang kanyang partner. Hinihintay niya na bumalik ito. Hinihintay niya na magbagong buhay ito. Bakit po kaya? Nagmahal kasi siya. Doon ko lang naintindihan kung bakit may isang parents, isang nanay, isang tatay na nag-e-expect na magbabago yung adik ng anak. Isa lang siguro ang dahilan. Nagmahal kasi siya. Isa rin siguro ang dahilan kung bakit may mga nanay, mga tatay na pumipila sa mga public hospital, dyan sa PGH, dyan sa mga hospital dyan sa Quezon City para para ipila ng madaling araw yung kanilang anak. Bakit? Nagmahal kasi sila. At ito po yung pinaka-the best na explanation. Ito yung pinaka-the best na pagpapakita o foreseen o isang magandang halimbawa ng tunay na pagmamahal. Nung may isang Kristo na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pero nabuhay na muli sa ikatlong araw. Bakit kaya siya nagpakapako? Bakit hinayaan niya na mahatulan siya ng kamatayan? Bakit hinayaan niya na mahirapan siya? Ito po ang dahilan. Nagmahal kasi siya. Kaya sa araw na to kapatid, ito yung pangawakan natin. Nagmamahal pa ba ako? At lagi ko bang naaalala na may Kristo na nagmahal sa akin? Kapatid, mahal ka ng Diyos. And this is the last message for this day. Bago ka man nagmahal sa iba, bago ka man makaramdam ng pagmamahal, alalahanin mo, may unang nagmahal sa iyo, may unang nagmahal sa atin, nang inialay niya ang kanyang buhay doon sa krus, para sa iyong mga kasalanan, para sa aking mga kasalanan, dahil may isang Kristo na nagmahal sa atin. Let us pray. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, sa pagmamahal mo. Patawarin kami, Lord, kung hindi na kami nakakaranas o hindi na kami nakakaramdam ng pagmamahal. Kung puro sakit, hinanakit, sama ng loob ang aming nararamdaman sa oras na to. Lord, hipuin mo ang aming mga puso. Alisin ang bumabalot na kadiliman dito. Alisin ano man po yung pagkakabahagi, tampuhan, hinanakit, galit, puot. Palitan ito, Panginoon, ng pag-unawa, pagmamahal, empathy, sympathy, at higit sa lahat, Panginoon, patuloy at patuloy na pagmamahal. Lord, ikaw na pong bahala sa aming mga mahal sa buhay. Sinusuko na po namin ang lahat-lahat. We love you, Lord. Magpupuri kami, sasamba kami, dadakila kami. Mamahalin ka namin ang buong isip, buong lakas at buong puso. At patuloy kaming pagmamahal sa aming kapwa dahil una mo kaming minahal. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus ay Panginoon. Amen. The Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Happy weekend po sa ating lahat. Ingat po. Muli-muli po pakitulungan po ang inyong lingkod sa mga candidate o baka meron po kayong may offer po dyan na pwede natin maitulong po doon sa klase, na pwede po doon sa seminar. Baka pwede pong may magpairam ng sakyan kung with God grace para po magamit ng mga kandidato pan-transfer papunta po ng galing po ng Metro Manila papunta po ng Tanawan, Batangas. Ang Diyos na pong bahala magbalik sa inyo. Gusto takal siksik liglig at umaapaw na pagpapala. Brother Ral Dimones, Police Chief Master Sergeant, mula dito sa Makati City Police Station, patuloy na bumati at nagsabi na papaalala. Just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless. Love you all.